Live mula sa GMA Network Center, ito ang Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Taong bayan ang nakatugis sa lalaking nagnakaw umano sa isang simbahan. Umabot pa nga hanggang sa bubong ang habulan. Ayon sa pulisya, may standing warrant of arrest para sa robbery ang suspect at tinutukan niya ni Marisol Abduraman. Nabulabog ang barangay de Paro sa North Caloocan noong Linggo ng gabi. Ayon sa barangay, inireport ng isang concerned citizen na may nagnanakaw sa simbahan. Allegedly daw po, may nakaririnig ang pare na parang may maingay, may humahalugog. So ang sabi po nung isang tanod namin, puntahan po natin yung case sa MEC. Nang dumating ang mga taga-barangay, napapalibutan na ng taong bayan ang sinasabing magnanakaw. Inikutan na po ng mga tao yung bahay. Kahit po saan siya pumunta, talagang mahuhuli siya. Bago siya pinababa, pinaghubad muna siya ng damit. Para siguradong wala man lang nakaipit na baka matutulis na bagay kung meron, no. Ayaw pa niyang bumaba nung una, pero wala na rin siyang nagawa. Arestado ang 21 anyos na suspect na si Mark Hill del Rosario. Dinala sa Caloocan Police Substation 9 ang suspect. Bakit ka inaresta ng taong bayan? Bakit po yung isang bahay? Bakit? Magnanakaw po. Ayon sa pulisya, meron raw standing warrant of arrest ang suspect para sa robbery with homicide sa Quezon City. Patuloy na pinaghahanap ang mga kasama ni Del Rosario. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Arestado ang 3 tauhan ng LTO na naaktuhang nagpupuslit ng mga plaka ng sasakyan. Gumagawa rin daw ang mga suspect ng peking plaka sa loob ng planta gamit pa mismo ang materyales ng ahensya. At nakatutok si Joseph Moro. Sa planta ng gawaan ng mga plaka ng mga sasakyan sa Land Transportation Office o LTO, tabi-tabi ang mga tauhan ng LTO na nag-iimprenta ng mga plaka. Pero sa kabila nito, nagawa pa rin daw ng ilang tauhan na magpuslit at gumawa ng mga peking plaka gamit ang mga materyales mismo ng LTO. Ilang buwan na raw itong minamanmanan at kahapon, nakita ng security guard ng planta ang bagong tangkang pagpupuslit. Nakita po ng isang empleyado din po natin na nasa loob kasi sinisegregate po nila sa ibang place. Then nakita po yung mastermind nila, yung leader nila, kinukuha po doon sa kung saan pinaglagyan nung gumawa. Mabilis na hinuli ng Special Project Group ng Department of Interior and Local Government ang 3 suspect na sina Jenard Rodney Arida, RJ Añasco at Valeriano Labaino. Nakuha sa kanila ang 5 piraso ng mga plaka, pero may 38 pares ng plaka ang nawawala sa inventaryo ng LTO. At large naman ang isa pang umano'y sangkot sa krimen na empleyado ng LTO na si Alan Joker Abrigo na nag-resign bago pa man nagkaroon ng operasyon. Lumalabas sa investigasyon ng LTO na mismong dito pa sa planta nila ginagawa yung mga made-to-order ng mga peking plaka ng mga sasakyan na ipinupuslit sa halagang 5 hanggang 10,000 kada piraso. What numbers they do, may order sa kanya. They won't scan it anymore, no, yung plate, no, so hindi ma-activate yung QR code natin. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng media na kausapin ang mga suspect matapos silang iharap kanina. Iniimbestigahan ng LTO kung may iba pa mga sangkot at gaano katagal na ito nangyayari sa ahensya. Naharap sa kasong qualified theft at robbery ang 4. Pero sabit din sa paglabag sa anti-fencing law ang mga mapapatunayang bumibili ng mga peking plaka. Posible raw na magamit sa mga illegal na gawain ng mga peking plaka. Kaya makikipag-ugnayan ng DILG sa Highway Patrol Group ng PNP na maging masusi kapag nakakasakote ng mga sasakyan. Ito'y babala sa lahat ng bibili. Huwag ko kayo umasa lamang sa pakita sa inyong plaka. Checkin nyo na kagad sa LTO. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tigilan na ng Senado ang pag-atake sa Kamara. Yan pong hirit ni House Speaker Martin Romualdez, kasunod ng patuloy nilang akusasyon na ang Kamara ang nasa likod ng People's Initiative. Nakatutok si Tina Panginiban Perez. May mensahe si House Speaker Martin Romualdez sa Senado. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. All right? And stop hitting on Congress.
and maintain parliamentary courtesy. Lest 300 congressmen start picking on, well, the delays that you have caused the nation in legislation. Okay? Sinabi yan ni Romualdez matapos patuloy na akusahan ng mga senador ang Kamara bilang nasa likod ng isinasagawang pagkalap ng pirma para maamyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Isinantabi pa ng Senado ang resolusyon para sa pag-upo ng Kongreso bilang Constituent Assembly para baguhin ang ilang economic provisions lamang ng konstitusyon habang patuloy na umuusad daw ang People's Initiative. Sabi ni Romualdez, ganito rin ang nangyayari noon. Lahat ng mga House of Representatives nakapasa ng mga resolutions to revisit the charter. Pero nagugulat po ako pagka na-transmit na sa Senate, parating dead on arrival, parang ayaw pag-uusapan. And I believe it has never been the intention of the Philippine Constitution to arrogate unto a few senators the veto power, particularly a veto power to stop any discussion on charter amendments. Sinulatan din ni Romualdez kahapon si Senate President Juan Miguel Zubiri para ulitin ang suporta ng Kamara sa bersyon ng Senado sa resolution of both Houses 6. Just to assure him to assuage any hurt feelings that they have been suffering because nakikita mo medyo na ano yung senador kung ano ang mga sinasabi pero huwag na natin patulan. Idiniin ng Speaker na ang People's Initiative ay isa sa 3 paraang nakasaad sa konstitusyon para maamyendahan ang konstitusyon. Wala raw nakalagay roon na may kapangyarihan ng 24 na senador na kontrahin ang gusto ng taong bayan. Imbes daw na kung ano-anong multo sa tsatsa ang nakikita ng Senado, ang tutukan na lang daw nila ay ang pagpapasa ng mga batas. Tutukan na lang yung trabaho nila. Parating inaano tayo porque tapos na yung trabaho natin Kadugay. Wala kayong pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, trabahuin natin yung legislation. At sa sinabi ng kanyang pinsang si Senator Amy Marcos na si Romualdez umano ang nasa likod ng pamimigay ng 20 million pesos sa bawat legislative district para isulong ang People's Initiative. And that is baseless. Siguro, kausapin mo na siya. Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it and she has the proper means and the ways she can go to whatever court or agency, the COMELEC, let her prove it. Kasi maraming marites nang lumalabas yan sa Senate. Tinanong din si Romualdez hinggil sa pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kanilang relasyon. As my Vice President, as my Secretary of Education, she has my full support. I don't know what I have said or done to attack her. Please identify those actuations, if any. Kung nakikinig sa mga marites o kung kaninong senadora dyan, that's up to her. But, miski paano, may pinagsamahan din dati. Sa totoo lang po, namimiss ko siya kasi dati marati kami magkasama. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng bise tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kinuwestiyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang ilang nakasaad sa liham sa kanya ng House Speaker. Partikular, ang tungkol sa pagsuporta raw ng Kamara kung pangungunahan ng Senado ang People's Initiative. Ang ilang senador naman, handa raw magharap ng testigo at patunayang opisina ng House Speaker ang nasa likod nila ng pangangalap ng pirma. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng bangayan ng Senado at Kamara kaugnay sa pag-amyenda ng saligang batas, isang constitutional crisis daw ang unti-unti nang namumuo, ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Dati pa raw nagbabala ang Senado ukol dito at sinubukan itong maiwasan. Pero tila ito raw ang dahan-dahang nagaganap ngayon. Umaasa raw silang agad na maaabatan ang krisis na ito. Sabi ni Zubiri, natanggap na niya ang liham ni House Speaker Martin Romualdez na nagpapahayag ng suporta sa bersyon ng Senado sa resolution of both houses number 6.
ito yung nagpapatawag ng isang Constituent Assembly upang amyendahan ang ilang economic provisions ng saligang batas. Sa liham ni Romualdez, nakasaad din na kahit nga raw pangunahan ng mga senador ang isang People's Initiative ay susuporta ang Kamara. Pero kinwestiyon ito ni Zubiri, wala raw na pag-uusapang ganito. Ang lehitimong People's Initiative daw, dapat tunay na pinapangunahan ng mga tao. Ang kasalukuyang gumugulong ngayon na People's Initiative sa iba't ibang probinsya, pati na raw ang paraan kung paano ito nangongolekta ng pirma, ay mali at hindi ayon sa saligang batas. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel may patutsada tuloy kay Romualdez. I think the Speaker, who is the leader of the House of Representatives, misappreciates the mode of People's Initiative in amending our Constitution. Akala pala niya pwede palang politiko ang nasa likod. We will never have a Senate-led People's Initiative kasi alam ng Senador na kung meron kaming brilliant idea on how to amend the Constitution, ang paraan na open sa amin, Constituent Assembly. Alam namin yun, not People's Initiative. Kahapon, magkahiwalay na pinulong ni Pangulong Marcos ang mga senador at kongresista, pero tuloy pa rin ang girian. Ang pinsang buo ni Romualdez na si Senadora Amy Marcos, sigurado raw na ang Office of the Speaker ang nasa likod ng gumugulong na People's Initiative ngayon. Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline na July 9 o July 9 ba yun? Tapos na ang lahat. At ibibigay na ng buong-buo itong economic provisions, etc. So definitely that derived from his office with very clear numbers identifying the staff members and attorneys involved. Si Speaker sumusunod sa Pangulo. Ganun lang kaliwanag yun. Walang kwentang kausap ang hindi tapat ang salita. Dati nang itinanggi ni Romualdez na siya ang nasa likod ng People's Initiative. Ihaharap daw ni Senadora Amy ang mga ebidensya niya sa gagawing investigasyon ng Senado ukol dito. Maghaharap din daw ng testigo si Senador Joel Villanueva, maski ang oposisyon sa Senado kaisa sa investigasyon. 90% ng complainants itinuturo ang mga staff ng congressman. Nagkataon ba na doon sa Mindanao, ganun din? Sa Visayas, ganun din. Sa Luzon, ganun din. Meron na po mga voicemail na pinapadala, boses ng mga kongresista na tinuturo po ang liderato ng Kamara. We have to, of course, the legalities on this matter. Sa Martes na isasagawa ang pagdinig ng Senado tungkol sa People's Initiative. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Samantala, pupulungin ng Justice Secretary sa susunod na linggo ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Kasama po ang ilang opisyal. Sa gitna yan ng patuloy na pag-apela ng Justice Department sa inaprobahang petition for bail ng mga akusado. Narito ang aming pagtutok ni Salima Refran. Magtatatlong taon nang hinahanap ni Maria Cristina Ignacio ang kanyang asawang si Mark Joseph. Isa sa mahigit 10 sabungerong nawala noong 2021 sa Santa Cruz, Laguna. Pero hanggang ngayon, kumakapit pa rin siya sa pag-asang mabibigyan ng linaw kung ano na ang sinapit ng asawa. Ako po, hindi po ako sumusuko. Umaasa po ako na magkaroon po pa rin po kami ng hustisya. Ganun na lang na bigla na lang na nawala, okay na. Hindi po ganun. Tao po yun, ama ng mga anak ko. So kailangan, gusto po rin pa rin po namin na makakamit ng hustisya. Umaasa rin siyang darating ang pagkakataon may testigo ring lulutang. Kung sino man po yung nakasama nila sa sabungan, makonsensya naman po na kahit pa lang po konti, bigyan po kami ng update para magkaroon din po ng kaliwanagan yung mga isipan po namin. I-consider naman po nila yung mga tao na nawawala. Magtatatlong taon na po kasi wala pa kami kahit na anong update. Kasabay na nawala ni Mark Joseph ang anak ni Eloisa na si Kiel Daniel Bohol. Nalulungkot daw siya dahil kumakalas na sa pakikipaglaban ang iba pa nilang kasamahan. Ang usapan po kasi namin, hugot kami ng lakas sa isa't isa. Ngayon, kanina pa kami hugot ng lakas. Kung unti-unti ka na kaming nababawasan. Nagpapasalamat sila, may mga nagmamalasakit pa rin sa kanila. Parang natabunan na nga po yung kaso namin eh. Pag-asa na nga lang namin yung ganito, yung media.
Nauna nang napaulat na umatres na sa kaso ang ilang kaanak ng iba pang nawawalang sabungero. Nakapagpiyansa naman ang mga inaresto noong 6 na gwardya ng Manila Arena na sinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero roon noong 2022. Inaapela na ng Department of Justice ang desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 40 na pumabor sa petition for bail ng mga akusado. We will exert all our legal remedies. Pupulungin ng Justice Secretary ang mga kaanak ng mga nawawala kasama ang NBI, PNP at mga prosecutor sa susunod na linggo. Sa tingin siguro nila, ito na yung start of the end of the case at madidismiss. Pero sa amin po, hindi po totoo yan. We will stand strong with what we have and we will prosecute until the end. Para sa GMA Integrated News, Sarima Refran. At Emil Sumangil, nakatuto kami 24 oras. Opisyal nang pinasinayaan ang proyektong nagkukonekta ng mga power grid sa buong panig ng bansa. Dinaluhan niya ng Pangulo na ibiniling hindi na dapat maulit ang malawakang brownout na naranasan sa Western Visayas. Nakatutok si Ivan Mayrina. 3 linggo pa lang ang nakararaan, ilang araw na binalot ng dilim ang Panay Island sa binubuo ng mga lalawigan ng Iloilo, Antique, Capiz at Aklan na nagresulta hindi lang sa matinding abala kundi sa malaking kawalan sa ekonomiya ng rehiyon. Ang sinisiroon ng Pangulo, ang kabiguan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na bantayan ang stability ng grid at matiyak na may tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Hindi pa rin ito pinalampas ng Pangulo sa pagtitipon sa Malacanang kanina na dinaluhan ng NGCP. Bukod sa matinding abala, nagdulot daw kasi ang malawakang brownout ng 3.8 billion pesos sa kawalan sa ekonomiya ng Iloilo Province pa lang. We cannot afford to have another round of this costly interruption, not only in Panay Island, but anywhere in the country. So let's move forward with the lessons that we have gained from this blackout. Ensure this massive inconvenience and loss for our people should not occur again. In 3, 2, 1. Pinangunahan ng Pangulo ang seremonyal na pagbubukas ng Mindanao Visayas Interconnection Project o MVIP ng NGCP, kung saan sabay-sabay na binuksan ng switch sa Malacanang at sa mga converter station sa Cebu at sa Lanao del Norte. Kinokonekta ng MVIP ang power grid sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng 184-kilometer high voltage direct current submarine cable. Sa pamamagitan nito, mapapadaloy ang supply ng kuryente mula Mindanao patungong Visayas at patungong Luzon at magagamit ang kung saan mga may reserbang kuryente sa grid kung saan ito pinakakailangan. After the MVIP, several big-ticket projects will see completion in the next months, also in the next years, and within the next 10 years of horizon of our transmission plan. Ipinaalala naman ng Pangulo na ang proyektong ito ay Marso ng 2023 pa ipinangako ng NGCP at matapos ito ay dapat ding tutukan ng 2 pang yugto ng interconnection project na dapat tapusin ng NGCP sa takdang panahon. Pinatitignan na rin ng Pangulo mga panukala na pinapayagan ng third party sa construction ng mga transmission project. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Kung hindi ninyo napanood live, here's your chance dahil mamayang gabi na ang Queendom Live, the TV special. Makichika kay Katatibayan. Mula sa unforgettable, powerful live performances on stage, mapapanood na sa wakas on screen ang pasabog numbers ng Queendom sa Queendom Live TV special mamayang gabi. Worth the watch and not to miss ang mga pagbirit ng Queen Divas na sina Rita Daniela, Hannah Priscilas, Thea Astley, Marian Osabel, Jessica Villarubin at Julie Ann San Jose. Kahit higit 1 buwan na nang huling nag-perform ang Queendom sa kanilang first ever concert, fresh pa raw sa kanila ang highlights sa concert. Naging sobrang emotional ako dun sa solo performance ko. Dahil sa mga hindi po nakakaalam, hindi ko pa yata nakwento sa karamihan, pero that was dedicated for my dad na nasa heaven na ngayon dahil yun ang pinaka-last kong kinanta. Last na performance ko then I was 7 years old or 8 years old that time. Kinanta ko siya and then yun ang last performance, last song na narinig niya sa akin. Kailangan na yung abangan kasi marami kami mga inihandang mga pasabog. Matagal na namin pangarap
concert, ito na yung chance din yung highlight for me. Siguro yung mga solos namin. Tampok din sa TV special ang journey nila bago narating ang Road to Stardom. Grateful naman si Rita na natupad sa concert ang matagal ng wish ng Queen Divas at ng kanilang fans na kung tawagin ay Queenies. Masaya kami na nagawa namin siya sa harap ng maraming tao. Yun ay mag-akapela kami. Manifesting nga si Rita na masundan pa ng maraming concerts ang Queendom. Manifesting for Queendom Live Tour. Wow! Gusto ko yun, di ba? Oo, sana i-push natin. Sana nga mangyari yung tour talaga. This time, mas may sayaw naman para kakaiba. Kasi syempre, ang Queendom, kilala kami sa Biritan, di ba? So parang sa part 2, gusto kong ipakita na hindi lang yun yung kaya namin gawin. Hello mga kapuso! This is Marian Isabel. Iniimbitahan ko po kayo na manood ng Queendom Live. This was a huge success and this was our first concert ever. Kaya don't miss this out. Mamayang gabi na mapapanood ang Queendom Live TV Special, 9:35 PM sa GMA. Katatibayan updated sa Showbiz Happenings. Kooperasyon sa agrikultura at pagtutulungan ng mga Coast Guard sa South China Sea. Ilan daw yan sa inaasahang mapagtitibay sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Vietnam. Sa Lunes na babiyahe papunta roon ang Pangulo kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos. Kabilang sa mga inaasahang tatalakay ng mga leader ang 5-year importation agreement ng bigas na napag-usapan ng Pangulo at ng Vietnamese Prime Minister sa ASEAN Summit sa Indonesia noong Setyembre. Inaasahan ding mapipirmahan ang kasunduan para sa pagtutulungan ng mga Coast Guard ng dalawang bansa at iba pang usapin tungkol sa South China Sea. It's a simple agreement on how both Coast Guards will cooperate with each other. Now, on maritime issues, there's a general topic on maritime discussion when the President meets with the 3 Vietnamese leaders. Nilinaw ng Foreign Affairs Department na hindi itinuturing na suspect ang 2 Pilipinong inaresto sa Japan. Kaugnay sa nadiskubring mga bangkay ng mag-asawang Hapon. Nakatutok si JP Soriano. Balisa at hindi raw makausap ng matagal si Brian nang bisitahin ng Consul General ng Philippine Embassy sa isang detention cell sa Tokyo. Isa si Brian sa 2 Pilipinong iniimbestigahan kaugnay ng nadiskubring mga bangkay ng mag-asawang Hapon sa Tokyo noong 1 linggo. He is very emotionally distraught kaya hindi pwedeng hindi makatagal yung interview. The only thing he said was he felt a great wound or parang I don't know if it's a physical wound or emotional wound. Iniimbestigahan si Brian at Pilipinang kinilalang si Hazel para sa abandonment of corpse matapos makita sa CCTV footage na lumabas silang dalawa sa bahay kung saan natagpuan ang duguang bangkay ng mag-asawang Norihiro at Kimi Takahashi noong January 16. Wala siya namin at so far hindi pa tapos yung preliminary investigation. At ang only suspicion sa kanila yung tinatawag na abandonment of corpse. So tingnan natin, by next week tapos na yan at tingnan natin kung isasampa sila ng kaso ng Piskalya ng Hapon, no? At kung anong charge. Wala siyang binigay na indication, kahit na patago, na responsible nga siya at tulungan siya. Nilinaw din na hindi itinuturing na sospek ang 2 Pinoy sa kasong pagpatay sa mag-asawang Japanese. Ang ina naman ni Brian, hindi naniniwalang magagawa ng anak ang ibinibintang na krimen ni hindi nga raw ito nasangkot sa anumang gulo sa kanilang lugar. Pinalaki ko pong mabuting tao. Masakit po sa amin bilang magulang. Dahil nasangkot sa ganitong problema ang anak. Nakikipag-ugnayan naman daw ang OWA sa pamilya de la Cruz. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pahirapang pagkukunan ng tubig dahil sa natutuyot na balon ang kalbaryo ng ilan nating kababayan dahil po sa banta ng El Nino. Sabi ng NDRRMC, 8 probinsya na sa bansa ang apektado ng tagtuyot na posible pang madagdagan. Ang tugon po ng gobyerno, tinalakay sa isang summit sa Pasay City na tinutukan ni Maki Pulido.
Napaluwas ng Manila si Mayor Marlon de la Torre para dumalo ng Waste and Water Summit at makahingi ng tulong para sa kanilang bayan sa Looc Occidental, Mindoro. Sa normal kasing panahon ng tag-init, pahirapan na ang tubig sa kanila. Paano na lang daw kung masabayan nito ng tagtuyot dahil sa El Nino? Siyempre natatakot ako dahil sa kakulangan ng daloy ng tubig, maaaring magkasakit yung aking mga kababayan. Kabilang ang mga taga-Looc sa nasa 40 million na Pilipinong walang formal water o balon o batis ang pinagkukunan ng tubig. Dahil itong mga lugar na to ang walang formal na supply ng tubig, inaasahan natin or tinataya natin na sila rin ang unang maapektuhan ng tagtuyot, both in terms of quality and quantity. Marami dito sa inimbitahan nating participants na mga mayor ay galing doon sa mga regions na yon. And this forum is exactly a venue for us to tell them what they can do, at the same time tell us what they need. Sabi ni David, kaya naman daw inimbitahan ang mga pinakaapektadong LGU sa summit ay para mailatag ang mga programa sa kanila. 250 billion pesos ang kailangan sa susunod na 5 taon para mabigyan ng access sa formal water ang nasa 40 milyong Pilipino. The water resources have been mapped nationally. May database lahat yan at kailangan i-identify kung anong pinaka-efficient at kung ano yung pinakamabuting source of water for them. So to please come to us. 8 probinsya na sa ngayon ang nakararanas ng tagtuyot ayon sa NDRRMC. Sa Abril, aabot na ito sa 50 probinsya o halos buong Pilipinas na. Sa Sarati, Ilocos Norte, hindi na matamnan ng ilang sakahan at problema na rin ang maiinom ng mga alagang hayop dahil natutuyo na ang balon sa mga bukid. Pinakutang siya. Tapnon. Rumor jay danom na. Mga 14 meters tikaw nasa tan. Sa Vintar, Ilocos Norte, natuyo na ang mga tanim na okra dahil wala ng tubig na pandilig. Sa gitna ng mga idinaraing ng mga hirap na sa tubig, ang laging sinasabi ng mga ahensya ng gobyerno, tinutugunan nila ito. Lahat po kami ay naka-hands-on po rito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, bukod sa lamig ng amihan, posibleng may dalaw pang weather systems na makaapekto sa bansa ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, kasabay ng amihan ang patuloy na pag-iraw ng shear line at trough o extension ng cloud cluster o kumpol ng kaulapan na posibleng mabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan bukas sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Mindoro Provinces at Bicol Region. Halos ganitong panahon din ang inaasahan sa linggo. At sa mga taga-Visayas naman, may tsansa ring ulanin ng Aklan, Negros at Leyte Provinces. Uulan na rin sa iba pang bahagi ng Eastern at Central Visayas sa linggo. Sa Mindanao, dapat paghandaan ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Misamis Occidental, Northern Mindanao at Caraga. At sa linggo, may ulan na rin po sa Davao Region, Soxargen at Barm at posible ang malalakas na ulan kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, mababa pa sa ngayon ang tsansa ng ulan sa weekend pero mga kapuso, kung meron po kayong lakad o outdoor activity, magdala na rin po ng payong. At kung maglalayag naman sa dagat, abiso ng Pag-asa, magiging maalon sa mga baybayin sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Umaapila ng tulong ang pamilya ng isang bata sa Pangasinan na aksidente umanong nabanlian ng kumukulong tubig. Nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North, Central Luzon. Lapnos ang mukha, balikat at dibdib ng 1 taong gulang na bata sa Barangay Sunsun, Ungkit, Mangatarang, Pangasinan. Aksidente umano siyang nabuhusan ng kumukulong tubig sa loob ng kanilang bahay. Kwento ng ama ng biktima, inilapag ng kanyang misis ang mainit na tubig sa kusina na gagamitin sana sa pagtimpla ng kape. Naglalakad na po siya. Tapos makulit na din po. Kaya yun, ano niya po yung na may mainit na tubig at bumuhos po. Ayon sa Health Authority, kailangan maagapan ang tinamong lapnos ng bata dahil baka humantong sa mas malalang kondisyon. Yung mga complication po ng widespread na burn, una-una po maaari pong magkaroon ng bacterial infection, yung sugat po dahil maaari pong puntahan ng mga bacteria at ma-infect.
Kaya nananawagan ng tulong ang pamilya ng biktima na nasa malalang kondisyon. Sabi ng ama ng bata, hindi raw sapat ang 400 pesos kada araw na kinikita niya bilang kargador para maipagamot ang anak. Sanang matulungan ako sa bill ng ospital at sa gamutan ng anak ko. Mahirap lang po kami. Para sa GMA Integrated News, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, nakatutok 24 oras. Ika nga nila lahat ng sobra hindi maganda. Ganyan din daw posibleng mangyari sa renewable energy sa kalikasan kung hindi magiging responsable sa paggamit ito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mas mainam sa kalikasan ng mga renewable sources of energy gaya ng hangin, agos ng tubig at solar energy. Pero kahit clean energy kung ituring, maaari pa rin itong magkaroon ng masamang epekto ayon sa isang grupo. Halimbawa, maaaring mawala bilang sakahan ang mga lupang ilalaan para sa renewable energy generation. As we expand yung ating solar farms, yung may competition dun sa use of land. So yung agricultural or yung food source natin will be affected. We don't say that we need to stop this expansion of RE, but we need to be aware of these impacts and be able to address this immediately. Sa unang International Day of Clean Energy, formal na inilunsad ang Renewable Energy Initiative Philippines na nananawagan sa sektor na maging responsable sa maaaring epekto ng renewable energy sa kalikasan at sa sambayanan. Ayon naman sa Oxfam Philippines na isang non-government organization, mahalaga ang paglipat mula sa paggamit ng fossil fuel tungo sa renewable energy. Ngunit kasabay ng pag-usad ang kahalagahan ng pagiging inclusive. Make a commitment for really reasonable land use. At yun nga, pangalawa, we do have a lot of idle lands. Right? Parang maraming unused lands din. So I think it's also just making sure na reasonable at talagang evidence-based yung pag-allot ng mga lands. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, peak o kasagsagan na po ngayon ang amihan ayon sa Pag-asa, kaya mas malamig na ang hangin. Ine-enjoy na ngayon yan ang ilan nating kababayan na nag-chill sa mga pasyalan. At nakatutok live sa Tagaytay, si Rafi Tima. Rafi! Vicky, sulit nga talaga yung mga nagtungo rito sa Tagaytay para mamasyal at magpalamig dahil naitala ngayong araw ang isa sa pinakamalamig na temperatura ngayon dito sa Tagaytay mula nitong Disyembre na naitala kaninang madaling araw. At base dito sa aking weather app, ay nasa 20 degrees Celsius yung temperatura ngayon dito. Pero kung isasama natin yung lamig ng hangin o yung wind chill factor, posibleng umabot yan ng hanggang 16 degrees Celsius yung nararanasan namin yung temperatura ngayon dito sa Tagaytay. At ang temperatura niyan ay mananatili sa mga susunod na araw. Galing pa ng Olongapo, Zambales ang pamilyang ito na inabutan namin namamasyal sa Picnic Grove dito sa Tagaytay. Matagal na raw silang hindi nakakapasyal dito, kaya nagulat daw sila na mas malamig ngayon kaysa sa kanilang inaasahan. Surprise nga talaga kami kasi nung last time narito kami, peak pa ng lamig noon ng 2003 pero hindi ganito kalamig. Tsaka sa dami ng tao, maano mo na talagang alam na nila na ito yung papasyalan na lugar eh. Kaya naman karamihan sa mga namamasyal dito naka-jacket kahit tirik pa ang araw. Maging ang pamilyang ito na galing sa Amerika, enjoy sa malamig na hangin. Base sa automated weather station ng Pag-asa dito sa Tagaytay, umabot sa 18 degrees Celsius ang temperatura kaninang madaling araw. Kaya ang pamilyang ito nakararating lang mula sa Cebu at ngayon lang nakapasyal ng Tagaytay, nagulat sa lamig ng klima. Sobra, parang may aircon po. Parang aircon po all the way. Pero hindi nyo ba nabalitaan na talagang malamig or... Alam po namin na malamig pero hindi namin expect na ganito pala kalamig talaga. A new experience po kasi sa Cebu more on beaches, dito naman pabundok. Maging si Mang Rudy na 30 taon nang nagtitinda rito, ramdam ang mas malamig na temperatura. Mas malamig ngayon sir, itong January na to kaysa nung nakaraang buwan. Ano yung balik jacket ulit kayo? Oo, talagang paghapon, doble pa dapat. Dobleng jacket.
Sa ganito kalamig na panahon, bukod sa jacket, kape ang panlaban ng dalawang ito na nag-joyride paakyat ng Tagaytay. Enjoy talaga ang kape kapag malamig. It's cold! Matinding lamig din ang naranasan sa Atok, Benguet. Kitang-kita yan sa pamumuti ng ilang pananim dahil sa andap o frost. Malapit na raw sanang anihin ng mga repolyong nabalot ng yelo. Pero may diskarte na raw dyan ang ilang magsasaka para hindi ito masira, gaya ng pag-i-spray ng tubig. Sa pinakamalapit na Pag-asa Station na matatagpuan sa Benguet State University sa La Trinidad, naitala kanina ang 14.1 degrees Celsius. Pero kung lamig ng panahon lang din ang usapan, syempre, nangunguna rin sa listahan ng Baguio City. Ngayong araw, bumagsak sa 12.2 degrees Celsius ang temperatura roon kaninang alas 6:30 ng umaga, pinakamababa sa lungsod ngayong amihan season. Pero alam niyo bang kalahati ng numerong yan ang pinakamalamig sa ating kasaysayan? January 18, 1961, nang maitala ng Pag-asa ang tagos sa butong lamig na 6.3 degrees Celsius. Bukod sa malamig na simoy ng hangin, halos mag-zero visibility rin sa Lawag City, Ilocos Norte dahil sa kapal ng hamog kaninang umaga. Kahit unti-unti nang sumisilip ang araw, tanaw pa rin ang hamog sa paligid ng mga sakahan. Naitala sa Lawag ang 17.2 degrees Celsius. Malamig na umaga rin ang gumising sa mga taga Basco, Batanes sa 15 degrees Celsius. Tanay Rizal sa 17.9 degrees Celsius at 18.6 degrees Celsius sa Tuguegarao City. Patapos na ang Enero, pero sabi ng Pag-asa, pwede pang maghanap ng kayakap. Pwede pang masulit ang lamig ng amihan hanggang Pebrero o buwan ng mga puso. Ngayong weekend, Vicky, ay mananatili nga sa 18 hanggang 25 degrees Celsius ang temperatura dito sa Tagaytay. Perfect para sa mga gustong mamasyal na ayaw pagpawisan. Yung 18 degrees Celsius ay mararanasan yan kapag madaling araw unless meron ngang wind chill factor tulad ng nararanasan natin ngayon. Kaya bumababa yan hanggang 17 degrees Celsius yung ating nararanasan ngayon dito. At para nga sa mga namamasyal, talagang sulitin na dahil sa mga susunod na araw, ganito pa rin daw kalamig dito sa Tagaytay. Yan pa rin ang latest mula dito sa Tagaytay at ako talaga yung nilalamig na, Vicky. Balik muna sa'yo. Ang tibay mo naman, wala kang jacket. Baka may kayakap din. Nax. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Dagdag po sa problema sa plastic, ang mga upos na sigarilyo basta-basta na lang itinatapon sa kalsada at numero 1 kalat na nakukuha ng MMDA. Nakatutok si Mark Salazar. Tuwing nagsasagawa ng anti-littering operations ang MMDA, ang mga nagyoyosi ang natatimingan. 8 araw sa bawat 10 hinuli nilang nagtapon ng basura sa kalye, upos ng sigarilyo ang itinapon. Ang ibang nahuli kundi papel ay balat ng candy ang initsa sa kalsada. Ang maliliit na bagay na ito, bahagi ng mahigit 37,000 tons ng basura na nadje-generate sa Kamaynilaan araw-araw. 85% ng garbage sa mga markets is compostable. Sa household naman, 50% ng household waste is also recyclable, compostable. So kung i-apply ng barangay or every barangay i-adapt to. So 50% agad ang mawawala kung i-compost nila, hindi na makakating na landfill. May itinutulak na modelo ang MMDA para sa tinatawag nilang Road to Zero Waste Program. Sa Kamuning Market sa Quezon City nila in-install ang Industrial Rapid Composting Machine. It can process 2 tons of garbage in 8 hours. Medyo mahal ang machine, pero based on our computation na ginawa, mas makakatipid ka kaysa magrenta ka ng truck na maghakot ng basura. Ang mga pinagtabasang gulay at pinaglinisan ng isda o tirang pagkain ay nagiging pataba. At kung dati raw 2 truck ng basura ang nakokolekta sa palengke, ngayon 1 na lang. Ito naman ang Coco Pot Maker. Ang mga bunot ng nyog ay niluluto para maging organic paso. Nakapag-produce tayo ng maraming coco pot, hindi na natin kailangang bumili ng plastic, nagpupunlaan ng halaman. Yung halaman na buto na pinunla mo, yung plastic na ginamit pa pag mulaki, tinayin mo sa lupa, kalat pa rin yung plastic. Ang target, recyclable na materials na lang gaya ng plastic at bote dapat ang kinukolekta ng basurero sa atin. Malaking tulong dahil 15% lang ito ng ating basura. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ibinasura ng MTRCB ang mga inihaing motion for reconsideration ng Sunshine Media Network International o SMNI
para sa dalawang programa nitong pinatawan ng suspensyon. Sabi ng MTRCB, nakitaan pa rin ang paglabag ang programang Gikan sa Masa para sa Masa at Laban Kasama ang Bayan matapos ang kanilang masusing pag-aaral. Bukod sa naunang 14-day suspension noong Disyembre, dinagdagan ito ng MTRCB dahil sa umunoy paglabag sa Presidential Decree 1986. Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ng Legal Counsel ng SMNI na inaasahan na nila ang pagbasura ng MTRCB sa kanilang mga motion. Maghahain daw sila ng petition for review sa Office of the President sa susunod na linggo para malaman ang magiging panindigan ng Presidente. Bigger scenes at bigger changes. Ilan lang yan sa mga abangan sa mas maaksyong bagong yugto ng Black Rider. May bagong character din na excited na raw makasama ng bidang si Ruru Madrid. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Hindi pa tapos ang paghahanap ng hustisya para sa mga inaapi dahil ang mas umiinit na tagpo sa primetime action series na Black Rider. Elias Guerrero. Titindi pa sa pagbubukas nito ng bagong yugto. Sa lumabas na teaser ng serye, ipinakita na ang gagampanang role ni Isko Moreno, si Tiagong Dulas. Kaya gano'n na lang daw ka-excited si Kapuso primetime action hero Ruru Madrid. Expect bigger scenes. Expect big changes. Magkakaroon tayo ng marami pang mga guests na papasok dito sa programa na ito. Magkakaroon tayo ng mga mas breathtaking stunts. It's not all just parang entertainment eh. Hindi lang naman siya gano'n eh. Parang right now, marami po mga bata nakakapanood ng programa na Black Rider. So gusto nating ilapit sa kanila. Gusto nating makapagbigay ng mga aral, especially sa mga kabataan na manonood. Extra grateful din daw si Ruru sa magagandang feedback, matataas na ratings at gabi-gabing pag-trending ng fans. Nakakataba po ng puso. We didn't expect. Well, syempre, we're hoping na maging matagumpay po ang isang proyekto na ginagawa po natin. But, for us, ang goal naman namin is to entertain people, makapagbigay po ng magandang programa sa kanila. We're just very grateful sa suporta po ng lahat. Ikinatuwa naman ni Ruru ang pagpapakilala kay Miguel Tan Felix bilang 8th runner ng Season 2 ng Running Man Philippines. I'm very happy na si Miguel yung naging parte nitong programa to. I know he's very competitive. Alam ko na mag-e-enjoy siya kasama yung co-runners namin. Sigurado nga alagaan din siya ng mga yon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan po ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si PR Canghel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. At mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.